Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw, Mark Narboneta here. Gumugulong mga ka-Wonder itong impeachment. Hindi pa yan tapos, magtatagal pa yan dahil nandito pa tayo sa SALN, itong kanyang mga bank accounts, yung mga confidential funds, nandiyan na tayo, tapos na dun sa grave threats. Correct me if I'm wrong, alam ko tapos na dun sa grave threats, pero patuloy pa rin may buntot yan kasi ang tinatakil na ngayon itong confidential funds niya. At may nakita tayong mga interview, mga sinasagawa ng mga Kalye survey na gusto sana natin gawin, may gumagawa na. May mga interview dyan, mga ka-Wonder, na talagang habang pinapanood namin, may meron dyan na hindi na talaga gumagamit ng utak. Hindi ba tapos yung question, may sagot na agad? May mga ganun, Tapos, yung mukha, yung parang sinasadya pa yung sagot. Ay, oo, kahit patayin. Ay, oo. Ay, oo. Hindi pa tapos. Parang nangiinis pa. Sabi niya nung kasama ko, sarap paluin ng upo sa mukha to. Sabi niya ganun. O sabi ko, cool lang. May mga ganun talagang tao. Wala ka na magagawa dyan. Talagang ganyan na yan. Ano bang dahilan? Bakit ganyan yan? Siyempre, sabi ko, maraming factors kung ba't ganyan yan. Kaya wag na nating pag-isipan o ma-stress ka dyan kasi ma-stress ka lang, wala ka namang mapapala. Pero mga ka-Wonder, isang kilalang abogado na laman ng social media at ng balita na nagbigay na ng pahayag niya na tila hindi na nakapagpigil mga ka-Wonder sa lantarang pangwawalang hiya sa ating mga taong bayan. At yan sa tingin ko hindi nakikita yan nitong mga followers, yung mga cult disciples, dahil para sa kanila anuman yung gawin, yun at yun pa rin. Yun yung sinasabi ni Sentry na kulto na, hayagan man yan sa harap, na gawan sila ng kawalang yan, mukhang walang nakita yan. So yan ang pag-uusapan natin mga ka-Wonder, na talagang ginagago na tayo. But before that mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster 100%. Libre po ang pag-subscribe. Click nyo yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin nyo yung all. Maraming po salamat. So ang tinutukoy natin mga ka-Wonder ay itong pahayag ni Attorney Domingo Cayosa, na dating dating Integrated Bar of the Philippines President, President or Chairman, something like that. So at ang pahayag niya ron, ang laman ng interview ay tungkol dito kay Sara Duterte, na sabi nga may mga ginawa siyang offenses na talaga may kita natin that thing speaks for itself. Yung sinasabing res ipsa loquitur, At ang punto niya rito mga ka-Wonder, kung tama yung aligasyong inilalabas sa paglilitis, abogado yan, alam niya yung mga sinasabi niya na it will not incriminate him, gaya ng sinasabi natin, na kung ito ay mapatunayan, kung may punto o tama yung ilalabas na paglilitis sa kanya, isa itong napakaseryosong tanong. Ginagago ba tayo? Ayan ang tanong. Tanong sa atin, siyempre ang sagot natin kung yung mga aligasyon na yan, yung mga impeachable offenses niya ay totoo, natural, ginagago talaga tayo. Para dun sa mga, alam mo na mga hindi na gumagamit ng kanilang utak, sabi nga ng isang analyst, na yung nakikita nila sa social media, na binabasa nila, yun na yung ginagamit nila. Nakamemorize na, nilagay na nila sa utak nila. Hindi na nila ginagamit yung sarili nilang isip. Sad to say, totoo mga ka-Wonder. Ito yung video, panoorin natin itong panayam kay Attorney Domingo Cayosa dito sa programa ni Christians Guerra na Facts First. Pakinggan, Pero the joke is on us, Tayo yung ginagago dito, di ba? Kumbaga, kung hindi maipaliwanag ng Vice President ito, at tama naman yung pagtingin ng COA na ito ay nawaldas, yung bang ninakawan na tayo, winaldas na ang pera ng bayan, binobola o ginugood time pa tayo. So sometimes also, if you bring it forward, what kind of a mind, yung gagawa ng ganyan? Di ba? Normally, yung medyo maingat ka, di ba? Yung resolable, yung mga ito, para bang in a way, you could say, nasanay na sila sa ganitong gawain
na kahit anong gagawin nila, kahit gawin nilang joke na ito, gaguhin ng harap-harapan, they are immune from accountability. Kaya nga maganda sana na bilisan na natin ito, tapusin na natin yung impeachment at isunod na rin natin yung mga iba. Kasi baka ganun din ang ating experience at dapat sana all managot. So yung mga ka-wonder, no, ayon yan mismo sa IBP, former IBP president, no. At sinabi niya nga, no, na ito yung napansin ko sa sinabi niya, mga ka-wonder. No, what kind of mind is that? No, nasanay na, no, naging immune. O, ang term niya kasi nun, ang pagkakaintindi ko, kala ko, naging immune na, nasanay na. Kumbaga sa Tagalog, nagkaroon na ng kalus, kinalyo na. Kumbaga hindi na tinatabla ng hiya, hindi na tinatabla ng kung ano-ano, no? Na nasanay sa ganyang gawain. Bakit kaya? Yun ang tanong. So hindi lang yan, it didn't happen just overnight. No, kung ititrace, kaya nga importante mga ka-wonder, yung behavior, yung pattern, yan ang isa sa importante na tinatanong, bakit kailangan pa yan? I-trace yung nakaraan pa dito sa impeachment niya. No, hindi yan naiintindihan mga ka-wonder, no? Ng iba, kapag hindi mo ipapaliwanag, na kailangan, very important talaga rito yung demeanor, yung behavior, yung pattern, no, kung bakit ganyan yung nakaluklok ngayon. So sa sinabi nga niya, no, lininawin natin na ito'y allegation pa rin mga ka-wonder. Wala, kaya nga sabi ni Attorney Gayosa, kung, no, mayroon siyang din sinasabing situational or conditional, no, na ito'y allegation ngayon mga ka-wonder, na hanggat hindi pa ito napatutunayan no, sa tamang proseso. No, kaya yung pag-uusapan natin, hindi yung kung guilty itong si Sara. Ang tatanungin natin dito, no, yung obserbasyon ni Attorney Gayosa, no, dito sa publiko na kanya pong sinuwalat. So ano ba talaga yung sinabi ni Attorney Gayosa? No? Sa panayam niya mga ka-wonder na tinalakay dyan, no, na masuki nga ito at palagi natin niyang pinanonood dahil mahusay at malinis siyang mag-dissect ng information, no. Patungkol nga dito sa presentation ng prosecution tungkol sa confidential funds. Kapilang dyan yung mga audit findings, yung mga liquidation ng documents at mga acknowledgement receipt, no, ginagamit bilang ebidensya. At sa isa pang interview niya mga ka-wonder na panood ko rin, no, dito sa GMA, no, sinabi niya rin na mahalagang tignan mga ka-wonder na hindi lang na kung saan nanggagaling yung confidential funds, kung saan talaga ito ginamit. Kasi yung confidential funds, kung saan nanggagaling, given yan, alam naman natin kung saan. Pero ang tanong kung saan ito ginamit, no? Masyasyak ka pa nga dahil may mga natuklasan ako mga pangalan dito mga ka-wonder na talagang mabubwisit ka, no? Talagang panggag. Ito kagaya nito mga fake, no? Satirical list. No, sabi rito, Maluwang. Malu, pangalan niya Malu, apelyido Wang. Kung yung double meaning mo to, maluwang. 'Di ba? Medyo may pagka sasabihin mo malisyoso ka orientation, o talaga ito pa. Siya. Alam niyo na ibig sabihin nun. It is some kind of a performance in an oral, SEX. Ginagamit yan. Ano pa? Ito, Repinioko. Parang giving consent dun sa tao na no? Ano pa? Alan Dico. Parang ibig sabihin ito pa yung mga naisip na yan, no? Ito, Lucky Yutenko. Lucky Yutenko. Okay. Ayoko na sabihin, ano? Lucky, sa Tagalog, Lucky U. Parang ganun, no? Ano pa? Ito pa. Ko. No? Isipin nyo mga ka-wonder, anong klaseng pang-gago ito? Pining Garcia. Pining parang ganun. Makat. Ito yung Maria Cathy A. Ko. Okay? Pinagdugtong-duktong Makat. Ano pa? Mekuto Fukiko. Japanese pa, pero ganun din, ano? Ibig sabihin, yung ano niya. Tomowad siya. Alam nyo na yun, tumawad siya. And then ito,
Gina Hasa. Pero ito, kung babasahin mong Tagalog. So yun mga ka-wonder, very obvious yung mga panggagago. At yung mga pangalan dyan, di natin maalis. Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Pia Piatos Lim, Xiaomi 8, no? Yung Xiaomi na telepono, wala namang ganyang pangalan na Pinoy. Carlos Miguel Oishi, Fernando Tempura, at yung mga J. Kamote, Miggy Mango, Miko Harina, Flower, Beverly Claire Pampano, yung isda, Ralph Jos Bacon, no? Ano pa? Amoy Liu, Fernan Amoy, Jog Diasim, Dodong Alcala, Dodong Bida, Dodong Bunal, Dodong Darong, Dodong Barok. Wala nang maisip na pangalan. So ayan, kitang-kita natin yung halatang halata na pang GGAGO sa atin mga ka-wonder. Sabi nga ni Atty. Cayosa, tila nasanay na sa ganyan. Yung sabi nga immune na eh. Pero hindi lang yan nakita natin. Kumbaga nakakalusot dahil dun sa term na may impunity. No, na kahit anong gawin, walang mananagot. May isa pa akong narinig dyan na resembling this, na nananakot. I want blood. No, ay nananakot na. Gusto kong, alam mo yun, yung mga, may kilala akong ganyan noon na dinadaan niya sa pananakot at pasiga-siga. No, yung kanya pong mga maling gawa. Na akala niya lahat sa amin, magaganon niya. No? Na ito, may ano sa akin, malapit na to sa akin. Ano, hamunin ko kaya to? Mga ganun siya, no? Na salita. Ito syempre, one time, syempre tayo mabait. Akala niya sa atin, kayang-kaya niya tayong gaguhin. Minsan nakaupo tayo, nagre-review tayo sa school. At ganito yan. Hamunin ko kaya. Bigla lumapit sa akin. Yung parang nang babad trip. Syempre, napikon ako, sinabihan ko sa kanya, kung wala kang magawa, nagre-review ako, dun ka sa tabi. Aba, nagalit, parang may sinabi siya sa akin, nakalimutan ko. And then, tinapik niya ako sa shoulder. That time kasi mainit ang ulo ko, nasampal ko siya. Buti nga, nasampal ko lang siya. Nung nasampal ko siya, hulog siya dun sa kanyang upuan. No? At nung nasampal ko siya, wala siya nagawa dahil tumayo na ako. Susundan ko pa sana. Naawat na kami. Ngayon, nagtawag siya ng mga kasama niya. Which is yung mga kasama niya, mga kaibigan ko rin. At kilala naman talaga siya na troublemaker. Kaya nag-stand down sila, hindi sila nakialam. No, may mga ganun tao na mahilig makialam, no? Na mahilig manakot, mahilig mambuli kasi akala nila natatakot sa kanila dahil kailangan nilang gawin 'yon para mapagtakpan yung kanilang mga ginagawang masama. Ngayon tinatanong mga ka-wonder dito sa bansa natin kasi ang daming nasasanay. Ang daming magnanakaw, nakakalusot. Years ago, mga bilyonaryo, may binubulong nga sa akin ng kapitbahay ko dati. No? Na dati siyang dati siyang treasurer na itong isang syudad. At binulgar niya itong taong ito at kilalang-kilala ito. Na hindi lang yan daw millionaire, hindi lang billionaire. Multi-billionaire daw yan, sabi niya. Tahimik lang. Kasi parang meron tayong culture of impunity, mga ka-wonder. Isa itong sistema kung saan nasanay na yung ilang makakapangyarihang tao nakaupo dyan na hindi kailangang seryosohing ipaliwanag yung paggamit ng pera ng bayan. Basta ginamit nila. Why bother? Why do you bother me to explain how I spent itong pera? No, besides, naka-allocate na yan sa amin at nakikita nyo naman. Pero kung titignan nyo, either wala, either may ghost employee, ghost project, substandard, o wala talagang project. No? Pero nakakalusot sila. Dahil may mga leader din na nakaupo na ganun din ang gawain. May kasabihan, di ba? Scratch my back and I'll scratch yours. Sabi nga, birds of the same feathers flock together. May iba bang term? Birds of the same feathers are the same bird. No? Kaya yung mga halaga ritong punto, mga ka-wonder, hindi lang ito tungkol sa halaga ng pera. Kasi mga ka-wonder, may tendency tayong sabihin na, 70,000 lang naman yan. Mayroon tinasabing whataboutism. Itong si Sara Duterte, ito na ang ginastos niya. Itong ibang iba, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. Kaya nga nilabas yung mga maleta, palabas story. Para syempre mas malaki. At matabunan yung issue ni Sara na ilang milyones lang. Nilabas to Bilyones o trilyones, di ba? Ganito lang gagamitin dyan. Kapag sasakyan mo, natamo naman sa story na pabago-bago. Iba-iba. Di ba? Sasabihin pa niba,
may 150,000 lang. No? 625,000 lang yan. Mas malaki pa nga yung issue ng flood control dyan ng iba. Di ba? Pero yung argumento mga ka-wonder dito ni Atty. Cayosa ay mas fundamental. Doon tayo mag-stick. Hindi dahil ito mga ka-wonder maliit yung isang halaga. No? Maliit na rin yung problema sa accountability. Hindi. Kahit ito, naalala niyo yung teacher ba yun? School principal na yung binigyan siya ng around 10,000, something like that, or 20, ginastos niya, pinagpagawa niya, nalaman, 5,000 lang pala yun. O, nakulong siya. Diba? Nakulong siya ngayon. Maliit na tao. Bakit sa mga malalaki, hindi ba kaya yan? Dahil may immunity sila. At yung sinasabing impunity, hindi mapanagot. No? Dahil hindi nga sasabihin natin dyan malaki lang ang problema sa accountability. Dahil sabi nga, lahat ng bagay na lumaki nagmula sa maliit. Yung pinaliwanag natin dati sa behavioral pattern sa psychology. Nagnakaw ng maliit, walang sumita, na-enjoy niya, nag-gratify, nagkaroon ng reward system sa kanyang utak, natuwa, nilakihan, wala pa rin sumita, hanggang sa lumaki ng lumaki. No? Pero kung public funds yan, pinag-uusapan dyan, no? Pera natin, pera nyo, ang tanong, saan napunta? Papayag ba kayong ginastos yan ng walang kapararakan? Sino ang tumanggap? Ano ang ginawa? At nasaan yung supporting documents? Ito yung nakikita dyan mga liquidation lapses dyan. Mga unliquidated. No? Sa kanya kasing explanation, mga ka-wonder. Dito sa issue, yung sinasabing failure to liquidate. Hindi ito isang simple lang na clerical mistake o clerical error, mga ka-wonder. No? Pinaliwanag niya dito, mga ka-wonder, yung legal consequences ng hindi maayos na liquidation. COA, mga ka-wonder. Independent yan. Constitutional Commission yan. Constitution na nagtalaga dyan. No? Hindi yan labas yan sa control nitong mga sinasabi natin pwede silang pakialaman. No? Hindi maayos yung liquidation at may jurisprudence dyan. No? No yung binanggit ni Atty. Cayosa na bilang historical basis ng ganitong treatment. Kaya mga ka-wonder, ang dapat nating tandaan, yung accountability ay hindi sinusukat lang, no, sa laki ng halagang nawala. No? Kahit piso yan, pera pa rin yung taong bayan. Dapat maano mo yan, ma-liquidate mo yan ng maayos. Kailangan ma-account yan ng maayos. No? At yung isa pang punto na nakita natin, mga ka-wonder, itong sinasabing, pag sinabi kasing confidential does not mean no questions asked. Sa gaya ng nirarason nila, confidential nga Magsasabi pa, bobo pala itong mga to Confidential nga. Ayaw nga ipaalam. Pero may rule dyan. No? Ito kasi yung malaking bahagi ng discussion natin, mga ka-wonder. No? Kailangan malaman natin mga tao at ma-educate tayo. Kasi kapag narinig natin yung salitang confidential from the word confidential, classified, mga top secret ang lumalabas sa atin. No, maaring isipin ng ordinaryong mga citizen ng tao, confidential nga Gaya nga na sinasabi. Kaya hindi pwedeng malaman. Common sense lang. Aba, proud na proud pa. Diba? Pero hindi yun ganun kasimple. No? Hindi ganun kasimple yun. Huwag natin gamitin yung ating sariling idea dun sa pinaka-broad concept ng sinasabing confidential funds. Dahil ayon kay Atty. Cayosa, kahit confidential funds yan o intelligence funds yan, ay public funds pa rin yan. No? At subject yan sa audit nitong COA. Kaya napakalaga nito, mga ka-wonder, yung pagiging confidential ay hindi laging isang magic word ko yan. Badge ko yan. Ayan confidential yan. Hindi nyo pwedeng pakialaman yan. Tapos nag-aalis na yan ng accountability sa tao. Hindi mo siya pwedeng panagutin. Ganun ba yon? Hindi ibig sabihin niya, mga ka-wonder, na kailangan ibunyag sa publiko yung lahat ng operational details. Sabi nga ni Senator Lacson, naka-folder yan. May mga folders yan. Nakasil. Parang ganun. Kasi nga, confidential or classified pa nga yung ibang term, no, sa mga military. Pero mga ka-wonder, meron tayong constitutional at auditing mechanisms dyan para masuri kung yung pera ng bayan, pera mo at pera ko, ay ginagamit sa legal at tamang paraan. Di ba? Kaya ang tanong, mga ka-wonder, confidential ba? Sapat ba? Hindi sapat, di ba? Mas mahalagang tanungin natin, mga ka-wonder, properly accounted ba? Nagamit ba ng maayos? May sinabi pa, discussion.
pwede ngang gamiting malversation. Di ba? Dahil imbis na gamitin dun sa itinalaga, ginamit sa iba para makalusot lang. May sinabing abonado pa. Lahat na ng paraan gagawin. Di ba? Pwede rin graft. So, isa pang punto, nasasanay na sila. Yung mga ganito. Kasi para sa akin, mga ka-wonder, ito yung pinakamalalim na bahagi ng sinabi ni Atty. Cayosa. Nasasanay na sila. Kumbaga, na-immune na sila. No, napakalaking tanong yan, mga ka-wonder, sa atin bilang isang demokrasyang bansa. Dahil, mga ka-wonder, yung corruption, no, at abuse of power or authority ay hindi lamang problema kapag may isang malaking ninakaw. No, mas malalim ang accountability, mga ka-wonder, kapag mawala o nawala yung ating takot sa accountability. Kapag natakot yung accountability mo, manhid ka na, kalust ka na, makapal na yung mukha mo, garapal ka na, walang iya ka na, minsan nagsasalita ka sa tao na as if kala mo yung kausap mo tanga. Naalala niyo ba yung sabi nung nilabas na pinayagan na ng Senado na ilabas yung yung BIR, mahiwagang box, and then parang dumaan sa interview, no, sabi ni Sara, wala naman kaming alitan ni BBM, wala na porke pinayagan na ng Pangulo, no, nagbigay na ng go signal, wala na, di ba? Na as if parang hindi totoo na wala silang alitan. Na as if nagsasalita sa tao na parang ginagago mo ba kami? Na nag-hire ka ng papapatay? Na kung ano nung pinagmumura mo, gusto mo nang ihiwala yung ulo niya, kung ano-anong sila. Ngayon walang alitan? Di ba? Parang, kaya kapag ang isang official, mga ka-wonder, ay naniniwala, no, na hindi naman ako mananagot. No, yun yung kanyang depensa. Immune na. No? May makapangyarihan akong kakampi. Andyan yung ganito. Alam nyo na, hindi ko na kailangan banggitin. Nasasalo sa akin. Tatakbo ako dyan, tutulungan ako dyan. No? May kapangyarihan akong kakampi. No? Malulusutan din ito. Sige, kulong nyo ako. Mapalitan lang yung presidente na yan. Laya na ako, boy. Mga ganun. O kaya, makapagpiyansa ako dyan. Kaya itong kay Bong Revilla, tataka sila eh. Paano nakapiyansa yan? Sabi, in an unbailable offense. Nagpiyansa ng 1 milyon at malaya na siya. No? No, doon kasi nagiging institutional, no? Itong problem ng isang personal transgression. Transgression, pagkakamali, pagkakasala. No, nagiging institutional problem na. Kaya kapag sinabi ni Cayosa, mga ka-wonder, dahil so sinabi niya, baka nasanay, no, na dapat na pag-isipan natin na hindi lang si Sara ang dapat managot. Pati yung iba na akala nila patahi-tahimik sila, no, dapat din palang panagutin natin. So anong klaseng political culture, no? Itong sinasabing hinihayaan natin na maging normal, nagiging norm na sa ating society yung mga ganyan. Kaya tayo naghihirap. Kahit ilang trilyon ang utangin ng Pangulo para itaguyod ng bansa, kung yun nilalagay naman sa ibaba, may butas at sinasalo sa ilalim. Para nga tayo naglalagay ng pera sa butas na alkansya, kawawang Pilipinas. Diba? At kaya, mga ka-wonder, applicable yan sa lahat ng mga partido. Ano mang partido mo, wala tayong ine-exempt. Kahit yung partidong sinusuportahan namin ngayon, walang exemption. Hindi dapat dyan yung prinsipyo ay kagaya niya. Kapag kalaban ko, corruption yan. Ano nga nangyayari? Nilabasan ng maleta, puro kalaban. Di ba? Yung sinasabi lang, ngayon iniisa-isa dahil kalaban. Pwede, kung walang talagang kaso, may nakita eh. May prima facie evidence. Nakitaan ng probable cause. No? Kaya ito, nakakulong, nadampot. Diba? Huwag yung kakampi ko. Baka misunderstanding lang yan. Diba? Usong-uso yan sa atin eh. Hindi dapat maupo yung mga ganyan. Kasi nandiyan yung scratch my back and I'll scratch yours. Dapat pareho yung standard. And then yung word na pinakasinabing ni Atty. Cayosa, sabi niya, ginagago tayo. No? Pag narinig natin yan, nag-iinit tayo eh. Ano ibig sabihin yan? Ito yung bahagi, mga ka-wonder, na siguradong pinag-uusapan nating lahat ng viewers. Yung sinabi nga lang, itong mga pangalan na to, Tumuwad, ano yun? Maluwang, kung ano naman ganyan. Chipi, Piatos, Dodong, kung ano. Pangalan ba yan ng tao? Kahit DDS, tanungin mo, sabi, hindi tao yan. Sila na nga mismo nagsabi, pero pag tanungin mo sila ng follow-up question,
balik na naman sila dun sa kanilang pong paninindigan. Nakapako na, wala na. Hopeless. No? Na kapag sinasabing ginagago tayo, inis tayo. Pero kung ilalagay natin yan sa context, mga ka-wonder, nung sinabi ni Atty. Cayosa, yung punto dyan, mga ka-wonder, ay hindi lang insulto. Insulto yan sa atin. Parang china-challenge yung ating logic, yung ating ability to reason out, yung rational being ng tao, yung gumagamit ng sentido komon. Huwag nyo na isama yung hindi gumagamit ng sentido komon, no? Huwag nyo na isali yun. Alam nyo na kung sino yung mga yun. Dahil ang punto rito, mga ka-wonder, yung public trust. No? Pinilagay ka dyan, naniwala sa yung tao, pati yung pondo ng bayan, pinagkatiwala sa iyo. And then, ganito ginawa mo. Kaya nga sinasabi, betrayal of public trust. Na kapag ang isang government official ay pinagkatiwalaan, no, ng pera ng publiko, pera mo at pera ko, may expectation tayo. Ano dapat? Dapat may transparency. Ano pa? May accountability. Ikaw accountable dyan, ikaw humawak eh. Dapat hawakan mo at ilagay mo yan sa tamang dapat pagkagagastusan. Ano pa? Para malaman na talagang transparent ka at accountable ka, dapat may documentation. Kaya pumapasok si COA at yung resibo mo. Hindi lang yung mga acknowledgement receipt na yan. No? Para makalusot. May paliwanag. Kapag may seryosong question, mga ka-wonder, kasi tungkol sa paggamit, kung saan mo dinala yung pera, hindi sapat yung explanation mo na natural. No? Na magtatanong kasi ang publiko dyan, ang explanation mo, ganito kasi, may nagbenta ng Shein, binili, o anong ginamit, pera ng taong bayan, di pag pinansin, pinayagan, lusot. Tama ba yun? Walang resibo, pera ng taong bayan yan. No? Kasi, kaya ang tanong, mga ka-wonder, tayo ba, sinuseryoso natin bilang taxpayer at citizens yung mga ganitong pangyayari? O tinotolerate natin? No? Dito kasi kailangan makita natin, no, na maging patas. Hindi natin dapat sabihin dahil may questionable documents. Sasabihin naman ng iba, dapat maging patas din kayo, wonder. Oo nga. Hindi naman namin sinasabing porke may questionable documents ay siguradong ninakaw na. Kaya nga iniimbestigahan, dinadaan sa due processing. No? Di ba? Hindi pa kasi ganun yung proseso. May responsible na sasabihin, mga ka-wonder. No, may allegation kasi. May ebidensya. Hindi lang yan basta allegation. Dapat may ebidensya na inilahad. No? Kailangan timbangin ito. Lalong-lalo na ng mga senador dyan na nagiging judges. No? Laban dyan sa depensa ni Sara Duterte. Yung kabuong ebidensya bago gawing pinal yung judgment kung siya ay be acquit, no? O hahatulan. Diba? Yan yung difference ng sinasabing political outrage at yung sinasabing responsible citizenship. Kaya mga ka-wonder, isipin natin itong pinakamalagang tanong sa ating mga viewers, sa aking mga viewers, no? Na kaya kung may magtatanong sa ating mga viewers, nauna, kung public funds ito, na account ba ito ng maayos? Ikalawa, kung may mga pangalan na acknowledgement receipts, sino ang mga taong yun na sinasabi nga ng PSA na trinace, walang ganun tang pangalan tao. Oo, confidential, pero at least totoong tao yung mga yan. Hindi mga fictitious name gawa-gawa. Yung mga satirical na nakita natin dyan sa social media. Mga may pagka-sexual pa ang pagkaka-orientation yan. No? Yun yung sinasabi ron. Sino yung mga taong yan? At mapatunayan, no, na kanilang identity ay aktual na tumanggap ng pera. Aktual na tumanggap. No? Meron tayong nakita, tumanggap sa malayong lugar. Tumanggap dito, magkaibang probinsya. Parehas ang pirma. Isa pa, kung may sinasabing pagkukulang sa liquidation, ano ang paliwanag ng kampo ni Sara? Yan yung mga dapat nating tanong. Ikaapat na tanong, sapat ba yung ebidensya ng prosecution para patunayan yung kanilang aligasyon o may reasonable explanation ang defense? Titingnan din natin yan. Out of course, neutrality. At yung ikalima, kung may patunayang mali, no? May mananagot ba? Kahit gaano kataas ang posisyon. Hindi pwede yung impunity o makalusot. Hindi pwede yung DDS versus anti-DDS. Hindi pwede yung Duterte versus Marcos. Hindi pwede yung kung sino-sino. Kaya yung sinasabi ni Atty. Cayosa na parang ginagago tayo.
hindi naman dapat tayo sumigaw agad na guilty yan. Dahil dumadaan pa nga sa pagsusuri. Susuriin yan. Pero at least nakikitaan na natin ang sinasabi mga prima facie. No, nasa tingin mo pa lang, nakikitaan mo na makitaan mo na, siguro hindi lang medyo, na maaring totoo. Yan yung mga nakikita natin. Meron kasi tayong binigyan tayo ng Diyos ng discernment, no, ng ability to identify things. No, gamitin natin yan doon sa mga DDS nating kapatid na hindi na ginagamit yung utak nila at ang ginagamit na lang yung finifeed sa kanila. Hindi lang yan, pati yung mga kahit sabihin natin mga supporters din na kapag may mali, hindi pwede yung kampi basta kampi kasi kakampi. Gamitin natin yan, sayang yan kasi baka mamaya magka-Alzheimer's kayo dyan, no? Dahil hindi nyo ginagamit. So hanggang dito na tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at ma-reactionan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila itong sinabi ni Attorney Gayosa na talagang ginagago na tayo. Ginagago na nga ba talaga tayo? Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.